Okay, welcome back mga boss. Tamang-tama may nagpa-repair sa atin ng Kevlar GX 7000 at ito gagawa natin ng review para dagdag naman sa content natin. At sa mga bibili ng Kevlar GX 7000, kung hindi pa kayo nakabili o undecided pa kayo, baka makatulong to sa inyo na decision kung bibili kayo ng Kevlar GX 7000. So ito yung model niya mga boss, Kevlar GX 7000 Integrated Power Amplifier. Dito sa gilid, ito muna logo ng Kevlar, yan, Swiss stick. Tapos may power siya. Yung sa baba naman yung tatlo, yung level indicator yan o kaya biometer o signal meter yan. Pag tumutunog na, naglalaro yan mga boss. Tapos yung sa taas naman na kulay pula, pag naka-protect na yung amplifier section kung sakaling may sira. Anong makikita natin dito sa taas? Meron siyang tone control na bass, mid, treble at saka balance. Sa baba naman, yung para sa mic, meron siyang delay, repeat, echo at saka mic volume. So dalawang slot niya para sa saksakan ng mic. Tapos meron siyang feedback reducer, mic priority, saka loudness. Dito naman sa mga boss, may display yan. Pag ino natin, ayan o. Makikita nyo may display siya. Tapos ito yung input selector niya o source selector. Pag pinindot mo yan, siselect ng B, C, magbo-bluetooth. Tapos wala ata tong FM mga boss. Wala Yan. So wala siyang bluetooth. Then ito naman yung para sa kung may nakakabit ka na USB, pang play, tapos next at saka previous. Saka main volume niya at saka yung pinaka logo uli ng ng Kevlar na yung design na transistor at saka diode. Okay, so cut natin, tapos tingnan naman natin yung likod. Mamaya na yung sa loob para exciting. Okay, ito naman yung likod niya mga boss. At meron siyang isang fan dito na malamang palabas to. Ito yung speaker terminal niya, speaker out, right, saka left. Tapos ito na yung pinaka auxiliary niya o input. Meron siyang input para sa A, malabo. Pero para sa A, B, C at saka may output din siya para sa mic at saka sa sub. So kung may mga active subwoofer kayo, pwede nyo ikabit dito. Or may isa pa kayong amplifier, pwede nyo ikabit dito para extension. At meron pa pala siyang mic number 3. Yan. At meron siya ditong 5 volts, 2 ampere. Pwedeng pang charge ng cellphone or yung mga multimedia device. O kaya sa coin ata pwede. Sa tansya ko lang Tsaka meron siyang speaker output na naka-speak on. Ayan. Tsaka may tao. Daw saglit lang, may tao. Tayo may bumili sa akin ng pyesa. So ayon dito kay Kevlar, ito yung specification niya. Nakalagay dito input voltage niya ay 220 60 Hz. Tapos yung power output daw niya maximum na lang ang nilagay. Ito yung nakakalungkot ngayon sa panahon ngayon. Puro maximum na lang at 1500 watts daw ito by 2. Wala malang additional na information kung ilan yung RMS niya, ilan talaga yung niya. Kasi itong 1500 watts kahit ako alangan pa, hindi ko masabi. Pero wala kasi akong proper tools para patunayan yung claim ko na hindi aabot ng 1000 watts. So kahit sino naman pwedeng mag-claim. Yung total harmonic distortion niya or THD niya ay 0.5%, very common. So ayan mga boss, so punta na tayo doon sa loob. Buksan na natin. Ayan. Ayan yung inaabangan nyo. So first impression ko sa amplifier na to, maganda. Maganda yung pagka-design niya. Yung heatsink niya na ginamit parang pang power amp na rin. Tapos bilangin natin yung power transistor na gamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 clippers. Ito kasi parang driver transistor na to. Parang ang tawag nila dito naka triple emitter follower, naka TEF. Yan. Ito dati yung driver, tapos nag-add pa sila ng yung pinaka final driver transistor hanggang sa output na. Ayan. So maganda yung tapos ang capacitor naman niya ay 4 na piraso na 10,000
ayan na, 10,000 yan, 100 volts. Ito yung diode nya. Ayan. Susukatan natin mamaya yung ano, pero i-compute na lang natin yan pag ano. Okay. Ayan, bigat. Inusog ko na. Yan, wala kasi ako yung rotating na ano eh. Okay, ito yung supply naman niya. So, ang pinaka-supply ng main amp niya ay 68068. Yan, parang sa LX20 ata o LX10 yung kaparehos na supply. So, yan, GX7000L. Tapos ito yung mainboard niya para sa tone, ito naman yung sa display, main volume para sa microphone at saka sa iba pang knobs. Sa power supply naman, ito nakahiwala yung mainboard ng power supply. Mga regulator, maliliit na regulator, mga 5, 12 volts yan. Tsaka maganda yung ano, yung PCB niya makapal na rin. Tapos double sided circuit na. Tapos yung piyesa naman niya, ayan. So very organized. Tika lang, ayusin natin. Very organized na rin yung piyesa niya. Tika lang. Harap natin. Uy, panghinang ko. Sumabit. Okay, pasensya na kayo sa review natin at medyo ano. So yung design niya mga boss ay sa taas yung isang channel, tapos sa ilalim yung isa pang channel, kung mapapansin nyo, baliktaran. Tapos dalawa na rin yung relay na ginagamit nyo. Oh. Ayan, pati yung coil, ayan. So okay, ito ay bagong bago pa, wala pang isang buwan, nagka-problema na. Ang problema nito, nagka-problema dito kasi hindi pantay ang tunog. At i-upload ko din doon sa isang channel natin sa Basic Bob. Medyo nagkakaroon talaga ako ng issue ngayon sa mga Kevlar na ano, o nataon lang na yung napupunta sa aking ano, mga amplifier na Kevlar na bagong bago pa ay nagkakaroon ng factory defect. So ano ba dapat gawin pag nagkaroon ng factory defect? Dapat talaga nito ipapawarranty ng customer. Kasi under warranty pa to nung ano, binuksan namin. Okay, tuloy tayo mga boss. Nangyari na naman yung overheating. Nag-overheat yung phone ko kaya nakat yung video natin. So saan na tayo? Yun na nga, capacitor. Ito na yung capacitor niya. Ito naman yung pinaka amplifier section niya. Parang power amp style na siya. Saka maganda na rin yung design. Iwan ko lang sa troubleshooting kung technician friendly to. So hindi pa ako naka-experience ng repair dito sa mainboard, kaya wala pa akong masasabi kung anong mga common issue nito, ano yung mga problema. Malalaman natin yan kung technician friendly kapag nagawa na natin o naka-encounter tayo ng trouble na ganyan. Sa ngayon, first time ko lang din maka-encounter ng Kevlar GX7000 at na-impress naman ako sa laman niya. Maganda naman yung laman niya. At para sa akin, sa price niya, sulit naman. Yung ano naman pala, hindi ko na muna gagalawin tong ano, wala akong paalam kasi kung pure copper o hindi. Pero sa tansya ko, pwedeng magkamali ako, pwedeng hindi. Pero sa tansya ko lang, mukhang hindi pure copper yung ganitong ano. Kasi yung pagka dark niya ng kulay, ay parang most likely puro aluminum to yung ganito. Pero overall okay naman siya. Sa performance, malalaman natin yan pag tumagal-tagal kasi bagong model lang din to. Yung mga amplifier kasi mga boss, masasabi natin na good yung quality, hindi lang dahil bagong gamit nyo. Malalaman nyo kung good talaga ang quality ng isang amplifier kapag matagal na siyang ginagamit at matagal na siya nagse-circulate sa market at lumabas na yung mga common issue niya o common problem niya. Ano bang isasample natin dyan na isa sa mga matagal na ginagamit ng tao? Siyempre yung pinaka common ay 5 auto. So alam na natin yung mga issue ng 5 auto, alam na natin yung anong tamang solusyon sa ganon. At sa mga ganito naman, hindi tayo pwede magsabi na matibay ito o maganda ang quality nito or pangit ito, hindi maganda ang quality kasi bago pa lang siya. So hindi pa na natin nuhusgahan to hanggat hindi pa tumatagal siya sa market o matagal, siguro mga 3 years pa 5 years kung ano, masasabi na natin kung anong pinaka common issue ng mga ganito. Sa ngayon, dahil bago pa siya,
puro positive vibes lang muna or positive review yung pwedeng ibigay natin. Sa design, sa harapan maganda para sa akin. Napakaganda ng design niya sa harapan. Yung pagka-layout din sa pagkalatag ng mga pyesa sa loob, maganda. Sa performance naman, yung customer na lang din ang magsasabi niyan kung kung okay siya. Hangga't maaari hindi natin masasabi kung okay pa talaga siya. Pero so far nung ginagamit ko dito, hindi naman natin alam kung okay siya o kung tatagal siya. Sa ngayon, siguro kasi bago siya, okay pa siya. Yun lang masasabi natin. Hindi naman dahil sa nagpe-playing safe tayo or syempre wala pa tayong tamang wala pa tayong ang pinakamadaling sabi, pinaikot-ikot ko. Sinasabi ko. Sa madaling sabi lang mga boss, wala pa tayong sapat na data na nalikom para makapag-judge tayo dito ano talaga yung overall performance nito, quality ng pyesa, technician friendly. Yun. So far para sa akin, first impression ko okay. Sa akin sa ngayon okay. So malalaman natin yan next pag pag loobin, umaba pa yung natin, baka mga ilang taon makagawa tayo, saka tayo gumawa ng another review ng ganitong amplifier. Okay mga boss, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung review natin sa Kevlar GX 7000. Thank you very much mga boss, at God bless po sa ating lahat.